Nagbibisi-bisihan yung vice presidente. Wala mang ginagawa po. Talagang ayaw lang. Kasi baka mga kababayan mapaamin agad-agad. Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla. So boss, the prosecution and the defense nag-press con ka kanina. At kanina din naipahayag ni House Prosecutor Joel Chua na sa kanyang palagay, mga kababayan, yung naging NBI testimony, airtight po. Yung impeachment, makes impeachment case versus Sara Duterte, airtight. Yun din yung ating naging assessment na mga kababayan. Lalong lumakas, lalong nadiin si Sara Duterte, lalo sa pag-cross examine ng mga DDS senators doon sa second witness kay Attorney Jeremy Lotok. Palakas ng palakas, wala nang kawala si Sara Duterte. Ngayon, si Zuleika Lopez, ang sabi, haharap ngayon. Pero yung Vice Presidente, sabi dito, hindi pa sure. Attorney Michael Poa said Vice President Sara Duterte remains uncertain whether she will attend the 5th day of her impeachment trial in the Senate ngayong hapon. Hindi pa sure kung makakapunta siya today kasi mayroon siyang mga scheduled meetings. Titingnan pa kung makakahabol o hindi, sabi po ni Poa. Busy-busy yan lang po. Nagbibisi-bisihan yung vice presidente. Wala mang ginagawa po. Talagang ayaw lang. Kasi baka mga kababayan mapaamin agad-agad. Pero baka mag-attend mga kababayan ngayon kasi si Zuleika nakasalang. Di ba? Tatabihan lang siguro. Nasa audiensya. Baka bantayan. Huwag mo anya akong ilalaglag. Di ba, mga kababayan? So, kaabang-abang ngayon, ngayong hapon, mga kababayan, yung impeachment trial. Unahin ko muna itong press con na sinagawa ng prosecution kanina. Bago po natin tanggapin ang inyong mga katanungan, pagbigyan natin pagkakataon na ma-address kayo ni Congressman Ridon. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago ho namin nabukasan ang hapag para sa mga tanong, ilang mga punto lamang, particular doon sa mga hanapan po kahapon. Siyempre may mensahe po tayo sa depensa. Yan na ba yung best nyo? Parang galingan nyo pa na onte. Kasi even if Galingan daw ng kaunti. raised document discrepancies on cross, it did not diminish the threat itself. Di ba? Ang pinag-uusapan pa rin po natin dito, yung banta ng pangalawang Pangulo, sa House Speaker, at sa First Lady. So hindi ho nagbabago yun. Tuloy pa rin ho yun. Ibig sabihin, kahit pag-usapan ho natin araw-araw, sino ba yung pagkakaiba ho ng mga docket number ng Department of Justice document, no? Hindi nagbabago yung fact na mayroong nagbanta, mayroong pagbabanta, at mayroon pong pinagbantaan. So, pasok pa rin po sa banga yung pong teorya ng prosecution Pasok na sa mayroong banga. aktual na pagbabanta laban sa Pangulo at kanyang pamilya that rise to a level of an impeachable offense. Tutuloy pa rin ho yun. So, we'll let them nitpick on all of these documents, no problem. Kasi hindi ho nagbabago yung fact na mayroon pong pagbabanta. Pangalawa, nakakatawa ho yung mga tanungan. Sa totoo lang, parang no-brainer yung mga tanong eh. Itong pong cross-examination on several points. No? Una, meron ho magpagtatanong ho doon sa control of the Office of the President over the NBI and the DOJ. Parang talaga naman. Hindi ba? Kasi it is in the executive department. Hindi ba? Pero ang gustong pakita roon ay pinakikiman ng Office of the President
yung pong trabaho ng DOJ, pinakikiman po ng Office of the President, Pinakikialaman. yung pong trabaho po ng NBI. Pero malino ho yung sagot ni Attorney Lotok po doon hindi ba? Yung pong back and forth of documentation from the DOJ to the NBI. Ang sabi ng DOJ, hindi, may kulang yan, isoli nyo, ayusin nyo. Inayos nila. Hindi ba? So meron hong subsequent submission to the DOJ. So basically, yung pong objectives of us relating to that, na parang inutusan ng Pangulo, ang tawag nga ni Attorney Villuan doon, kay BBM, di ba? Papakita ho talaga yun na they are basically grasping at straws in conducting the cross. Yun yung unang punto on the questions. But secondly, may mga tinatanong din ho doon, na is the NBI's recommendation binding on the court, binding on the DOJ? Obviously not. Hindi ba? At tingin ko malinaw naman ho, not just to Attorney Lotok, but to the public itself, na talaga naman hong recommendatory po yung pong patingin ng DOJ, pero pwede ho yang i-consider ng DOJ at nung pong mga korte pagka meron na pong mga kaso. In the same manner na yung mga findings ng NBI na ito pwedeng consider ng Senate Impeachment Court in convicting the Vice President on threats against the President and his family as a betrayal of public trust as an imputable offense. No? So, antayin namin ngayong araw nito yung pong pagtatapos, anong pong cross-examination. I'm quite certain meron pong redirect dito and matatapos po yung testimonya na ito na blemished yung pong pinindigan ni Attorney Lotok on the manner of their investigation. The threats were actually made by the Vice President against the President and his family. So yun po muna, binubukas po natin yung hapag para sa mga tanong. Bago po natin i-entertain yung mga question, mukhang may nais sabihin si DS Garing. Magandang umaga sa lahat at maraming salamat sa pagdalo dito sa press con na ito. Unang-una, nasaan na nga ba tayo? Ako'y hindi isang abogado. Pero kung titingnan natin, pag-usapan natin, ano bang pinag-uusapan dito? Ang impeachment court ay hindi korte kung saan sinasabi mong kriminal ba o hindi ang isang tao. Ang impeachment court ay tumingin kung ang isang tao ba na ibinoto ng taong bayan ay dapat na manatili sa posisyon niya o hindi. At kapag sinabi natin betrayal of public trust, ang ibig po sabihin nito ay pagtataksil pala ng taong bayan. Kahapon isinayang yung ating pangalawang testigo in the person of Attorney Jeremy Lotok, a director from the National Bureau of Investigation. Sino ba si Attorney Lotok? Siya yung hepe ng bureau o departamentong nag-imbestiga ng mga video, mga salita na bitiwan ng ating pangalawang Pangulo. Siya yung nag-imbestiga, siya yung nag-head ni Ana nga investigasyon. In other words, meron siyang mga tao sa baba, kasama na doon si Investigator Calilong, na gumawa kung ano ang dapat gawin. Nagkataon na may binalik at merong mga pinapakomply. So the term there is compliance. Pinipilit ang defense na sabihing revision para ipalabas na merong binago na mayorya. Pero ano ba yung pinag-usapan? Ang pinag-usapan ay mga docket numbers. Tama dito, typo error na yung mom naging mama. In other words, wala siya dun sa issue. Walang maling koma o maling tuldok ang pwedeng magbago doon sa pinag-uusapan. Ang issue dito, ang nag-uusapan dito ay hindi tuldok, koma o mga numero. Ang uusapan dito ay ang issue kung nagkaroon ba ng grave threat o wala. Ang issue dito ba na nagkaroon ba ng impeachable offense, tinatawag natin pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. So ako personally, observing the proceedings yesterday, medyo magugulat ka kasi hindi tinutumbok ng defense. Hindi tinutumbok ng defense yung issue na nangyari ba o hindi. At kung nangyari man, bakit?
at justifiable ba siya o hindi. Jeremy Dotok, yung mga tanong nila sa cross-examination. Hindi siya nabutasan. Kasi napakaklaro naman na ang pinag-uusapan doon is tama ba yung video? Hindi ba siya AI? Hindi ba siya manipulado? At ang sagot nga doon ay na-affirm sangayon doon sa investigasyon ng NBI na hindi siya manipulated, hindi siya AI, hindi siya binago, kundi yun ay original na video at tama na si Vice President ang nagsasalita. Ihalin tulad lang natin sa isang example. Kamakailan nagkaroon ng balita, di ba? May isang piloto, umaatras yata siya. Medyo nairita siya kasi meron sasakyan sa gilid. Ang ginawa niya, pinalabas na yung kanyang barel. Tama ba? Siyempre mali. Considered ba yun na pagbabanta? Pwedeng sabihin ng piloto, hindi ako nagbabanta, pinakita ko lang yung barel. Pero alam natin na ang pag-uusapan doon, pagbabanta ba yung pagpakita niya ng barel o hindi? Tila nililihis ang usapan, hindi. Nung umatras yung sasakyan, yung ano ba yung buhok nung nasa kabilang sasakyan, itim ba o yellow ba? Ano ba yung kanyang may lipstick ba siya o wala? Maganda ba yung makeup niya? Hindi siya tumutumbok. Hindi siya related. Kumbaga, sa Bisaya pa, siya ilabot sa tinuod na giistoryahan. Wala siyang importansya doon sa issue. Ihalin tulad ulit natin Immaterial, kung may isang not related. school. Minsan, merong Distraction pwedeng ang ginagawa nila. estudyanteng maging makulit. Iniibang kwento, Sa galit madaling ng sabi. teacher, sasabihin niya, pagbabantaan niya ng pagpatay. Ang kulit-kulit mo. Sasapakin kita. Ang kulit-kulit mo. Susuntukin kita. Ang kulit-kulit mo. Ipapapatay kita. Yung mga ganong salita. What is the expected situation? Ipapaimbestiga ng superior or ipapaimbestiga ng DepEd. And the possibility of that teacher being removed from her post medyo mataas dahil nga nagbanta siya. Hindi justifiable na bantaan mo kasi meron namang ibang avenues. Pero hindi naman pwedeng pag-usapan, hindi, luma yung t-shirt ng estudyante. Nakaupo ba o nakatayo yung estudyante? Nakakain ba ng almusal o hindi estudyante? O yung estudyante ba, babae o lalaki? In other words, it's not relevant. Wala siya ilabot sa issue na gistoryahan. Hindi siya importante. Kaya ang tanong mo, nabutasan ba o hindi? Hindi. Pero ang malaking katanungan doon, bakit ba tila nililihis ng defense yung issue? Hindi Bakit tila, nila talagang sagutin, nililihis. Totoo ba o hindi? Yung pagbabanta ng pagpatay, AI ba yun o hindi? At yung pagbanta ng pagpapatay sa ating mga opisyal or maski sa ordinaryong tao, yung ba ay component ng betrayal of public trust o yung pagtataksil sa tiwala ng taong bayan, which is an impeachable offense. As part of the prosecution team, I'll have to be careful so won't violate the sub judice rule because technically, the determination on the weight of the testimony of a witness, at the end, this will be determined by the impeachment court. But what is important is, as pointed out earlier, by Kong Terry, this matter was already addressed by the witness himself, Attorney Lotok, nung tinanong siya tungkol dito, kung itong mga supposed errors na to, pagkatapos nangyari nito, meron bang nagbago sa mga pananakot na ginawa ng Vice Presidente, At ang maliwanag naman naging tugon niya dito, sinabi niya, it does not change the gravity and the seriousness of the threats made by the Vice President. Di ba malinaw mga kababayan? Pinapalabo lang ng defense kasi wala silang depensa talaga. Kasi yung ebidensya, si Sara mismo ang nagsalita, recorded. Di ba mga kababayan? Defense. Ito may bagong spokesman. Get our message across. Pinapakilala mga kababayan ni Michael Poa. Singular is actually from Cebu, so he also speaks Bisaya, so it will also help us sa regional level. Okay, so we'll take our questions. Yes, go ahead. Yung question di man Actually, naririnig. I spoke to her a few minutes ago before entering the Senate,
hindi pa siya sure, no, kung makakapunta siya today. Unsure pa dahil meron Si siyang mga Sara kung scheduled magkakakuan meetings. daw, magkaka-attend. Titingnan pa daw kung makakahabol or hindi. But again, hindi pa po sure. Just para lang sa kalaman ng lahat. Bakit kasi hindi binibigyan ng microphone? Maaari po, no? Hindi lang namin din-discount. Ayoko lang sabihin categorically dahil nga hindi pa siya sure dahil ang huling sabi niya sa akin when I was trying to confirm kung pupunta siya, because she's in Manila, but she has several meetings scheduled. So titingnan lang daw niya kung makakahabol siya. So I guess it will Busy-busy yan depend si Sara. on kung meron pang ongoing, no, at that time. Tell me, but we don't have scheduled meetings, no? So it will probably be because she wants to, of course, provide support to her employees, which she always does naman, no? Not just with her chief of staff, but with everyone else. Well, tuloy pa rin yung cross-examination namin today. Hindi tayo natapos kagabi. So itutuloy namin where we left off kagabi. And then we'll see kung may time for the next witness, no? If it will be Attorney Laika. Wala naman kami na pag-usapan tungkol sa kahapon. Usually we don't talk about these things na kasi actually kami sa defense we're also busy. Wala naman siyang napaabot. Ang alam ko lang is she will be in Manila today. Kaya natanong ko lang siya kasi I'm sure everyone's curious kung I've been getting questions since yesterday, no? And so I asked her lang this morning kung nasa Manila na siya at kung makakapunta siya. So she's in Manila but she has several engagements, so hindi talaga masabi kung makakaabot siya. Although sinabi naman niya na kung makakahabol, tignan na lang daw natin. Wag na, wala mang gaganda-ganda. Hindi daw sigurado kung si Sara Duterte magkakabol kasi busy-busy yan. Wala man po nga or engagement niya. Wala mang kakwenta-kwenta yung mga pinupuntan niya. Ito yung importante kasi accountability, mga kababayan, ang pinag-usapan dito. Accountability to the Filipino people. But anyway, balas sa buhay niya. Ayan man lang po. Abangan na lang natin 2 o'clock in the afternoon. Ipagpapatuloy pa daw yung cross-examination doon kay Atty. Lotok. Then pag natapos, baka isalang na yung pangatlo. Mga kababayan na isasalang sa witness stand si Atty. Zulaika Lopez, yung Chief of Staff ni Sara Duterte. Pag si Atty. Lopez, Chief of Staff, malamang nandyan si Sara Duterte. Hahabol yun. Alam na ninyo kung bakit hahabol. Kaya nga po, pinasiguro na yung catering, pati pagkain, mga kababayan, so yung security, nag-inspection na sila sa Senado. Naganda para po sa possible appearance, mga kababayan. Pero tingnan natin kung pati siya ay magsasalita, di ba? Kasi sabi nga ng prosecution, importante na si Sara mismo ang magsabi dito sa issue ng pagbabanta. Kasi siya yung nagbanta. Siya yung nagpatawag ng presscon, ng Zoom meeting, nagmura sa ating Pangulo. So, kailangan walang ibang tinakang importante na magdepensa dito sa kanyang sarili, siya mismo. Yung mga abogado, kumbaga, tutulungan na lang siya, mga kababayan. Pero importante yung kanyang mismong salita. Kung no joke talaga. No joke nga Mr. Maravillas. 2 beses niyang sinabing no joke. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.